So, maliban sa parehong maiksi ang kwentong ito kaya ko sila pinagsabay ay mayroon pang isang reason kung bakit pinagsama ko sila sa isang video at gusto kong mapansin nyo mga kahugot lalo na sa mga matagal nang nakikinig sa mga kwento natin ang pagkakapareho ng dalawang kwentong ito. Okay? And sa bawat end ng ang kwento ay magsha-shoutout tayo. So possibly lahat ng shoutout, parehong Facebook at YouTube ay baka sakaling mabasa natin lahat sa pagkakataong ito. Pero alamin natin kung alin bang maunang ma-shoutout, yun bang galing sa Facebook o galing sa YouTube. Alamin natin, daanin na lang natin sa coin. Kapag tao ay Facebook, kapag ibon ay YouTube. Okay, so meron tayong 10 peso coin na bago. Nakikita nyo ba? Bagong 10. At ang nagpakita ay tao. So ibig sabihin, Facebook ang mauna. Pag ibon, hindi naman yata ibon ito. Research ka natin kung ito. Ano ba yung nasa likod ng 10 peso bill o coin? I-google natin. So, hindi ibon mga kahugot. Ito pala ay bulaklak ng kapa-kapa. Ito kaya yung bugtong namin sa Ilocano na sabong tikap-pakapa nagtalikod nagpada. Ang sagot na naitenga, parang bulaklak ng kapa-kapa, magkatalikod pero parehas. So, yun pala, bulaklak ng kapa-kapa, yung nasa likod ng 10 peso coin ng Pilipinas, syempre. At mauna natin i-shout out ang mga nagpa-shoutout sa Facebook. Samantala, pakinggan natin ang dalawang kwentong hatid ng SIT, Somewhere in Time. Dear Kuya Bono, mayat ay agyot ako amin. Sa Tagalog ay magandang araw sa ating lahat. Isa akong FBI, full-blooded Igorot. Tatlo kaming magkakapatid. I'm the center and the only girl. Ang pinaka hindi ko makakalimutan nung bata pa ako ay nung iwanan kami ng aming ina. Sumama siya sa ibang lalaki. Grade 3 ako noon at nasa kinder naman ang aming bunso. Umalis si mama nang hindi man lang ako kinausap kahit nakasalubong ko sila ng mga kapatid ko na bit-bit lahat ng gamit ni mama. Hinatid ng dalawa kong kapatid sa highway si mama at nung umuwi si daddy, nakita ko siyang umiiyak sa likod ng bahay namin. Yan ang malinaw ko pang naaalala nung bata pa ako. Hindi kami mahirap at hindi rin naman kami mayaman pero iniwan kami ni mama dahil sa dahilang maluho siya. Sa amin kasi sa Mountain Province, ang aming lugar ay napapalibutan ng mga pananim, lalo na ng mga gulay. Naging mahirap sa amin since wala na si mama, Kuya Bono, kasi wala nang nag-aasikaso sa amin, lalo na kay bunso. Si daddy naman naging lasenggo. At dahil puro lalaki ang mga kasama ko sa bahay ay naimpluwensyahan na rin ako sa mga gawaing panlalaki. Maraming pangyayari din nung bata pa ako na kahit kailan siguro ay hindi mabubura sa isipan ko. May isang araw noon na naligo kami ng mga kaibigan ko sa ilog nang bigla na lang dumating sina Bill. Mas matanda sila Bill sa amin. Ang ginawa ni Bill ay pinalayas niya ang mga kaibigan ko, ako lang ang pinaiwan niya. Kaagad akong kinabahan noon sa titig pa lang ni Bill, lalo na nung pinahawak niya sa akin ang likod niya, dahilan para ako'y kumarimpas ng takbo sa masukal na kakahuyan, paahon pa ang lupa.
Matarik ang paakyat pero inubos ko ang lakas ko, malayuan ko ng si Bill at maiwasan ang masama niyang balak sa akin. Nakarating ako sa itaas na sobrang pagkahingal. Pagtanaw ko sa ibaba ay muli ako natakot dahil paakyat na din si Bill patungo sa kinaroroonan ko. Pagod na rin ako noon kaya't nasabi ko sa sarili ko na kapag naabutan niya ako, tatalon na lang ako, bahala na. Mabuti na lang Kuya Bono at hindi siya tumuloy sa pag-akyat. Napagod si Gago. Isa pang pangyayari ay noong manggaling naman kami ng mga kaibigan ko sa simbahan. Pinakamalapit ang bahay namin kaya ako ang unang nakauwi. Kaya lang pagpasok ko ng bahay ay nadatnan ko sina Daddy at Mang Polo. Tulog si Daddy sa kalasingan while si Mang Polo nakainom lang. Nung papasok na ako ng kwarto ay biglang tumayo si Mang Polo. Hinagod niya ang likod ko sabay akbay sa akin at ang sabi, "Ako muna tatabi sa iyo sa pagtulog ha." Agad akong kinilabutan at kumarimpas na naman ako ng takbo diretso sa kalsada kung saan sa di kalayuan ay nakita ko pang naglalakad ang mga kaibigan ko. Nakiusap ako sa isa na makikitulog muna ako sa bahay nila dahil may dayok-dok na kobra sa bahay namin. Pangatlo ay ang pagtatangka naman ni Andy. Kasama ko ang BFF kong si April noon sa bahay namin. May kumatok sa pinto. "Si Andy to. Buksan niyo tong pinto. Tatabi lang ako sa inyo sa pagtulog." Natural, hindi namin pinansin. Pang-apat ay ang matandang kapitbahay naman naming si Lolo Rigo. Alam niyang mag-isa lang ako noon sa bahay. Dumating siya at ang sabi makikipanood lang daw siya ng TV. Hinayaan ko lang dahil matanda nga. Kaso nagtaka ako dahil sa dami ng upuan sa salas namin ay tumabi pa sa akin at nagitla ako nang bigla niyang hawakan ng hita ko at pinisil-pisil ito. Sa gulat ko Kuya Bono, tumakbo na naman ako habang umiiyak. Lahat ng pangyayaring yun Kuya Bono, wala akong isinumbong kay Daddy dahil ayokong dumagdag sa mga alalahanin o problema niya. Pero ang mga pangyayaring yun ay nagdulot sa akin ng depression at mababang self-esteem. Higit sa lahat, nagkaroon ako ng monophobia o matinding takot kapag nag-iisa. Pati sa sarili kong pamilya noon Kuya Bono, may takot ako. Noong grade 7 na ako, kinuha ako ni Ate Marie, kapitbahay naming teacher. Kasi walang gumagawa sa mga gawaing bahay sa kanila. Isang dahilan pa kung bakit niya ako kinuha ay dahil nagdadalaga na ako noon at hindi pa raw ako marunong sa mga totoong kalinisan at kasinupan sa bahay. Wala nga kasing gumabay sa akin na ina at puro lalaki ang mga kasama ko sa bahay kaya't hindi ko natutunan ng maging malinis at masinop sa bahay, pati sa katawan. Napakabait ni Ate Marie. Itinuran ko siyang ina kasi wala silang tunay na anak at ako naman ay walang ina. Naalala ko pa noong nagkaroon ako ng mataas na lagnat. Umiiyak ako at siya ay nagising kahit madaling araw na. Pinainom niya ako ng gamot at pinunasan pa. Ni minsan Kuya Bono ay hindi niya ako pinagalitan. Kapag may pagkakamali ako o bagay na hindi niya nagustuhan sa akin, kinakausap niya ako sa mahinahong paraan. Kung may naipipintas man ako noon kay Ate Marie ay ang pagiging medyo maarte niya sa katawan. Sa bagay ka ako, teacher siya, kailangan niyang mag-ayos sa katawan at dahil may kaartihan ang itinuturing kong ina noon, naging maarte na rin ako sa aking katawan. Yung mga bagay na gusto ko nakukuha ko na rin at higit sa lahat, natuto na akong mag-ayos at maging malinis sa katawan.
Kaya lang nung grade 8 na ako, kinuha ko ng lola ko sa mother's side na taga Baguio City. Nung una, mabait si lola sa akin pero nung magtagal ay lumabas ang tunay na dahilan kung bakit niya ako kinuha at iyon ay dahil malaki na ako at mapapakinabangan na nila ako. Ginawa nila akong katulong, Kuya Bono. Pinag-iigib nila ako ng tubig araw-araw. 2 timbang tubig ang laging sabay kong binubuhat. Naaawa ako noon sa sarili ko dahil noong nakatira ako kay Ate Marie ay tumaas na ang self-esteem ko, naging maarte na nga rin ako. Pero pagdating ko sa lola ko sa Baguio ay nagiging kawawang dalagita ako. Nai-imagine ko pa ang sarili ko na 2 timbang tubig ang bitbit ko. At yun, Kuya Bono, ay araw-araw na pinapagawa sa akin ng lola ko. Nagsumbong ako sa daddy ko. Nagalit ang daddy ko at ang sabi niya, "Umuwi ka na lang dito. Hindi nga kita pinagbubuhat ng mabigat dito eh. Sila pang gagawa ng ganyan sa'yo." Dahil dun, Kuya Bono, matapos lang ng 6 na buwan ay nagpaalam din ako sa City of Pines. Nung umuwi na ako galing ng Baguio ay hindi rin naman ako nagtagal sa bahay dahil kinuha rin ulit ako ni Ate Marie, ang kapitbahay naming teacher. Muli ay pumayag ako at ginawa ko rin ang best ko kapalit ng pag-aaral ko. Noong kagagaling kong yun sa Baguio ay marami kaagad nagkagusto sa akin sa school. Isa na doon si Lim. Nung una ay biglang kinuha ni Lim ang cup ko, tapos biglang tumakbo. At ako naman si Gaga, kunwari hinahabol ko para kunin sa kanya yung cup ko. Hanggang sa isang araw ay nanligaw na si Lim, and to cut the story short ay naging kami. Sa una napakasaya, hanggang sa naging away-bati na lang ang setup namin, pero hiniwalayan ko rin siya nung malaman kong sex lang pala ang habol niya. Nag-text siya sa akin ng ganito isang araw, "Kung mahal mo talaga ako, ibigay mo na sa akin ang pagkababae mo." Nagalit ako. Siyempre, magpapakatanga ba naman ako ay galing ako sa ilang instances ng sexual harassment. Brinake ko siya, Kuya Bono. At hindi naman naging mahirap sa akin ang i-break niya kasi agad ko rin sinagot yung transferi noon, siya si Aris. Gwapo si Aris at ang ngiti niya, killer smile talaga, kaya naman agad akong na-inlove sa kanya. Kaya lang ang pagpatol ko kay Aris ay nagdala sa akin ng maraming nakakahiyang pangyayari. Gaya na lamang nung mabasa niya yung text ni Lim na nakikipagbalikan sa akin. Biglang umulan noon, malakas. At hindi kumilos si Aris para sumilong. Kinailangan ko pa siyang puntahan at para akong nanay niya na hinihila siya para sumilong kasi nga ang lakas ng ulan at basang-basa na siya. At noon ay panay ang hiyawan ng maraming tao na nakakapanood sa amin. Halos matunaw ako sa hiya noon. Buti na lang at tumayo rin siya para sumilong nung nababasa na kaming dalawa. Pangalawang kahihiyan, uwian noon at magkasama kami ni Aris nang bigla na lang nakasalubong namin si Lim na lasing at bigla na lang sumigaw sabay sabing, "Ito ba pinagpalit mo sa akin?" Sabay dinuro-duro niya si Aris at si Aris naman ay papalag pa. Kaya naman pumagit na ako para umawat sa kanila. Grabe ang kantsaw ng mga estudyanteng kasabay namin noong oras na yon. Haba daw ng buhok ko para pag-awayan ng 2 lalaki sa harap ng maraming tao. Well, hindi ko naman maitatago, Kuya Bono, na may kagandahan talaga ako. Pero hindi nga lang ako matalino.
Lumipas pa ang mga araw pero hindi na ako masaya kay Aris. Kaya naman naging honest na lang ako sa kanya, hiniwalayan ko siya. At mula noon ay matagal din bago ako nagmahal ulit. Lumipas ang mga buwan, ikinasal ang kaibigan ni Daddy. Kinuha kong abay sa kasal at doon ko naman nakilala si Elson. Isang araw, naglalakad kami ni April sa kalsada nang biglang dumating ang isang sasakyan at kinilig ako nang makita ko kung sino yung driver, si Elson. Kinuha niya ang CP number ko at dahil sa text kaya naging kami. Guwapo si Elson, Kuya Bono, kaya lang ay magkasing tangkad lang kami. Graduate siya ng vocational at dahil wala siyang maharap na trabaho ay nag-garden na rin siya malapit sa bahay namin kaya lagi kami nagkikita kapag pupunta ako ng school. Isang gabi habang katext ko si Elson ay sinabi niyang nasa likod daw siya ng bahay namin at doon daw niya pinarada yung sasakyan ng ate niya na dinadrive niya. Pumunta naman ako at nadatnan ko siya sa loob ng sasakyan. Kamuntikan ko ngang maibigay sa kanya noon ang Bulacan nung gabing yon. Buti na lang at habang naglalap-laban kami ay hindi ko sinasadyang mapindot yung busina ng sasakyan kaya hindi natuloy ang hindi pa dapat mangyari. Sa likod ng bahay namin ay marami kaming alaala ni Elson, Kuya Bono, dahil laging doon kami nagtatagpo at nagdi-date. First year college ako nung maisuko ko kay Elson ng Bataan. Siya ang first experience ko at naulit-ulit pa yung Kuya Bono. Dahil kahit sabihin pa nilang bawal, kasalanan, immoral, masarap naman kasi. Habang nag-aaral ako noon ay may nakilala akong ibang lalaki. Siya naman si Jubel. Alumni officer siya ng ROTC na isa sa mga subject ng criminology na siyang course ko noon. Nag-apply kasi ako bilang basic cadet o advanced ROTC. Isang gabi habang nagjo-joyride kami ni Jubel ay bigla na lang yung sinabing umuwi daw kami sa bahay namin at ipakilala ko siya sa daddy ko. Alam kong iniisip niyo na two-timer ako and yes, I admit na mali ako sa part na pinagsabay ko sina Jubel at Elson. Kaya naman gumawa ako noon ng desisyon na hindi ko pinagsisihan. Kahit hindi pa ako tapos sa college ay umuo ako sa alok ng mahal ko na humarap na kami sa daddy ko. Taong 2019, ikinasal ako sa simbahan. Pinakasalan ko ang napakagwapo kong groom na si Elson. Siyempre, bakit ko naman ipagpapalit ang napakabait at mapagpakumbabang si Elson ko kay Jubel na sex lang ang habol sa akin. Isinilang ko ang anak namin ni Elson noong December 31. Nag-iisang apo pa lang ang anak ko kaya spoiled siya sa daddy ko. Mahirap nung una pero sabi nga nila habang tumatagal, lalong sumasarap. Sa ngayon ay nandito kami sa family ng asawa ko kung saan naranasan ko rin noon ang humarap sa mga pagsubok sa karatagan ko bilang asawa ni Elson. Lahat noon ng miyembro ng pamilya niya, bigla nilang silang nagalit sa akin for an unacceptable reason. Kumalma lang ako noon, Kuya Bono. Nag-iingat madagdagan ang galit nila sa akin. Nagpakumbaba ako
nagpaka-mature for the sake of my anak at asawa. I am trying my best to be what they want me to be, but life is full of challenges so I accepted it. For now, awa ng Diyos ay okay ulit kami ng pamilya ng asawa ko. Si Jubel kasal na ngayon sa kapwa niya criminology board passer. Si mama naman okay na kami ngayon. Sino ba naman ako para hindi magpatawad sa taong nagsilang sa akin sa mundong ito? May 3 na rin akong kapatid sa ina, puro lalaki din. Kaya hindi pa rin natatanggal yung term na I'm the only girl. Hanggang dito na lang Kuya Bon at sana'y pala rin ding mabasa ang kwento kong ito. Thanks and more power. Gumagalang, Kala. Hindi ko actually sure kung Carla ba o Kala ang pangalan ng kahugot natin ito. Basta sa kanyang email ay Kala ang nakalagay. So, probably Kala. O baka dahil din sa pagmamadali because apparently ay parehas naman silang nagmadali to the extent na yung lambing moments, that romantic moments ay talagang na-skip. Wala. Basta nagkaligawan and then kasal na agad. Yun ang pagkakaparehas nilang dalawa. Nag-skip sila sa maraming bagay. This is the reason why sabi ko sa inyo mga kahugot, kung kayo magsusulat ng mga kwento nyo, take your time. Pero wag naman masyadong mahaba kasi kapag sobrang mahaba naman, actually merong 400,000 words na kwento, hindi natin mababasa yun sapagkat 7,000 lang dapat. So wag magmadali, take your time para sa ganun ay maayos naman ang lahat ng inyong mga love story. Okay? Pero sayang din kung hindi natin basahin ang mga ito kaya binasa na natin. At nauna ang Facebook shoutout, so narito na sila. Sa Facebook nauna si Moises de la Cruz. Ito yung mga nagpa-shout doon sa plug natin, sa teaser natin. Ay hindi pala, sa post picture natin ng dalawang kwentong ito. Moises de la Cruz says, shoutout kay Ma'am Ella Corcuera. Jeric, pa-shoutout kay Bono from Labuagan, Kalinga, always a banger here in Porac, Pampanga. Thanks a lot, Jeric. And Cristal Calabiao Sibaluca. Thank you. Hello, Kuya Bono Kriel from Lasampo. Thank you sa new update. May papakinggan na ulit ako. Thank you, Kriel. Zoyong, pa-shoutout Kuya Bono sa pinsan ko na si Jarige. Listening here in Malaysia. Thank you, Zoyong. And Ancheta Navarro Jenny, pa-shoutout po abangar here in Taiwan from Kawayan City, Isabela. Lagido Warren J, shoutout to you. Desi Manawit Antonio, pa-shoutout, no problem, shoutout to you. Nicholas Lincoln Redberg, shoutout to you. Ganun din kay Daisy. Shoutout to you, Adele John. Happy Sunday to all. Thank you so much. Ingat po kayo palagi. Love you. Always abangers here in Mabalacat, Pampanga. Thank you, Adele John. Ronel Andino, shoutout Kuya Bono. I've been listening po here in Batangas. Tuy, Batangas. Tamang pakinig habang nag-work. Shoutout to you, Ronel Andino. An Ignacio of Sampaloc, Cabanatuan, Isabela. Shoutout to you. Romeo Rano Dilim. Shoutout to you. And ganoon din kay Emily Argadon. Clarence Kumaid Ngateb. Shoutout to you. Marites Bashan Domanas. Waiting po sa new upload Kuya Bono. Solid banger here in Kuwait. Thank you, Marites. And Cristel Iteng Sibaluca. Shoutout to you. Ganoon din kay Irene Castro Potencion RM. A banger here in Saudi Arabia. Pa-shoutout po ako sa asawa ko si Ronel Miguel at dalawa kong anak, Joy at Nick from Ubong, Solanas. May camera po. Yun. And Maricel Tamayo Vicera, shoutout naman po from Hong Kong. Sana marami pang story ang ma-upload. Thank you so much at hindi na po ako nag-skip ng ad. Malaking tulong yan actually mga kahugos yung hindi pag-i-skip ng ad ayon sa kanila. Edwin Hinova Beria, shout out to you. Evelyn Galano, shout out.
Cheryl Kusipag, Bangayan, Pasinos. Shoutout po sa mga taga Cagayan, lalo na sa Peña Blanca, watching from Hong Kong. Thank you, Cheryl. Angela Ligayo, pa-shoutout. May papakinggan na naman. Maraming salamat, Angela Ligayo. Lagi din itong kahugot natin na ito. Jen Baruga Mangulad, shoutout to you. Jocelyn Pasqua. Shoutout sa aking dalaga na abangers mo rin, Christine Pasqua. Shoutout to you, Christine. At sa kanyang Team Rescue 922. Maraming salamat. Yan ang Etasem. Dear Kuya Bono, may abangan naman po kaming listeners pa shoutout dito sa Hong Kong. Cherisa Mateo Kafugawan, shoutout to you. Ganun din kay Lord Dane Ramos Abok Abad. Shoutout to you also to Jake Leones Kusipag, Lina Sams, and Daisybel Machas Rivera, Arnel Aberva Aquino. Shoutout naman po lahat ng listeners ng Barangay Matmad, Nagtipon, Quirino, ang barangay na adik sa kape. Pwede yata ako dyan Eliza Joy Swanson Tabing Magno. Pa-shoutout na kulit na miss ko dinggen tay nagan ko, malpas na kagdingig ti stories mo. Agyaman naklaunay kuya, Eliza Joy Swanson Tabing Magno. Shoutout to you. Eliza Joy Swanson Tabing Magno. Chris May Tamayo, shoutout to you. Ganun din kay Bernardo Asuncion Giab. Hazel Tomas Bumanlag, shoutout to you. I can't wait to hear it. Pa-shout po abangers from KSA. Ayun. Lynn Antonio Tolosa, shoutout to you. At yun, natapos natin yung nasa Facebook. At pakinggan muna natin ang pangalawang kwento, si Eric naman ng Ballesteros, Cagayan, ang ating papakinggan ngayon. At ito ng SIT Somewhere in Time. Dear Kuya Bono, hindi ko masasabi na lumaki ako na may takot sa Diyos, pero kilala ko siya. Kasi lagi po akong isinasama ng lola ko pag may kursada kami sa aming kapilya. Isa po ako sa ginagamit ng kapilya para kumanta. Ako po si Eric ng Ballesteros, Cagayan Valley, at ito po ang kwento ko. Ako po ang panganay sa aming 4 na magkakapatid. Pangalawa si Bibi, pangatlo si Kabot, bunso si Elat, isa lang pa si Bibi na babae. Lumaki po ako sa poder ng lolo at lola ko. Sila po ang nagpalaki at nagpaaral sa akin nung elementarya pa lamang ako. Kuya Bono, masasabi kong ako ang pinakaswerteng bata noon kasi lahat ng gusto kong magkaroon, nagkakaroon ako. Laruan, damit, mga gamit na gusto ko. Lagi noon, bago magkaroon ng ibang bata, dapat meron na ako. Noong grade 1 ako hanggang grade 4, masipag ako mag-aral noon, pero pagdating ko ng grade 5, parang bigla na lang akong tinamad. May isang araw pa noon, tinamad kami ni Kabot na pumasok. Tinanong ko kung anong ginagawa niya. Sabi niya, basta manood ka lang. Nakita kong naglalagay siya ng bawang sa puwet at sa kilikili niya. Yun ay para daw uminit ang katawan namin. Effective naman, royal agad. Sa amin kasi noon, Kuya Bono, tsaka lang kami nakakatikim ng royal kapag may lagnat kami. Naalala ko pa, Kuya Bono, yung araw na umakyat ako ng puno na nasa bakuran namin at hinintay kong umalis sa bahay sina lolo at lola. Pag alis nila, pasok na din ako sa bahay. Akala nila pumasok na ako sa school. Si lola noon ay naglalako ng isda sa mga bahay-bahay. Kasama niya ang lola ng kaibigan kong si Ilit. Si Ilit ang childhood friend ko, Kuya Bono. Pag dumating ang mga lola namin, naghahabolan kami ni Ilit para salubungin sila. Grade 5 ako noon, uwian sa tanghali.
Nadatnan namin si Lola na nakahiga, galing siya sa paglalako ng isda. Tinanong ko kung bakit ang aga niyang umuwi. Samantalang nakita kong marami pang isda sa kanyang batsa. Ang sagot niya ay sinumpong daw ang high blood niya. Agad kong pinatakbo yung motor ni Papa. Nagharap ako ng tricycle para doon namin isakay si Lola ko. Kaya lang ay hindi na siya umabot sa ospital. Dead on arrival siya, Kuya Bono. Parang bumagsak ang langit sa akin nung sandaling yun, Kuya Bono. Sobra akong nalungkot. Pero isang taon pa lang ang nakalipas, na stroke naman si Lolo. Pumasyal kasi siya sa Baggao sa kapatid ni Papa at doon nangyari ang pagka-stroke niya. Inuwi siya noon dito sa Ballesteros. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ako nagpapakain. Nilalabhan ko ang mga damit niya, pero pagkalipas lang ng ilang buwan, sumunod din si Lolo kay Lola. Kuya Bono, ang sakit sa kalooban na ang dalawang taong sobrang napamahal sa akin ay magkasunod na nawala. Wala akong choice noon kundi bumalik na lang kina Mama at Papa at sila na ang nagpaaral sa akin. Nung sumapit ang graduation, sila na ang nagsabit ng mga ribbons at medals ko. Hindi naman sa pagyayabang, Kuya Bono, may utak talaga ako noon. Lagi akong nasa ranking. Dumating na ang pasukan, Kuya Bono, first year na ako sa high school. Libre ang sasakyan namin noon dahil namamasada si Papa ng pinuporsyentohan niya na tricycle. Mabait talaga ang may-ari noon dahil pinagawan talaga niya si Papa ng tricycle. Dumaan pa ang mga araw at buwan. Nakaramdam na rin ako ng tinatawag nilang pag-ibig. Iyon ay para kay Marisol. Alam kong may gusto din sa akin si Marisol, Kuya Bono, ko sa tuwing naglalaro kami ng sipa sa playground. Napapansin kong sa akin siya lagi nakatingin. Nginingitaan niya ako, kaya lang nahihiya akong manligaw noon, Kuya Bono. Yun bang parang arim mata, baimbaga? Sabi namin sa Ilocano. Sa Tagalog yata ay ligaw tingin, nahihiyang sabihin. Dumaan pa mga araw, Kuya Bono, nagka-crush naman ako kay Lovely, pero ganun pa rin, arim mata, baimbaga pa rin. Noong third year high school na ako, napapasama na ako sa barkada hanggang sa isang hapon ng Sabado. Naglalaro kami ng basketball sa campus namin. Doon kasi sa campus namin, Kuya Bono, ay may malawak na basketball court. Hanggang sa nagkainitan dahil yung kalaro namin, Kuya Bono, tulak ng tulak. Hanggang sa naitulak niya yung barkada ko at nadapa ito. Doon na nagsimula ang away. Sasaksakin na sana nung kalaban namin yung isa kong barkada, kaya lang nakakita ako ng 2x2 sa may pako at hinampas ko yun sa puwit niya, Kuya Bono. Ayon, napako ang puwit niya at agad silang nagtakbuhan. Sumapit ang Lunes, Kuya Bono, sa flag ceremony, katatapos lang awitin yung Ballesteros hymn. Agad na namang sinuntok ng nakaaway namin yung barkada ko. Doon nagkagulo sa linyahan. Ako naman si Pakialamero, agad akong kumuha ng bato para ibalot sa panyo ko at ipinukpok ko yun sa ulo ng sumuntok sa kaibigan ko. Ayon, dumugo ang ulo. Agad kaming pinatawag lahat sa principal's office at doon napag-alaman ang mga nakaaway namin ay mga member ng fraternity na Samahang Ilocano. Lahat ng members ng fraternity na yun, Kuya Bono, ay na-kick out sa paaralang yon.
Nung uwian na ng tanghali, ang daming SI o samahang Ilocano sa gate. Inaabangan talaga kami. Pero nung nakarating na kami sa gate, agad kong napansin si Daniel, pinsan ko. Siya pala ang founder nila doon at nag-usap kami ni Daniel. Nung nasabi ko lahat ng nangyari kay Daniel, tinawag niya yung nakaaway namin at inutusan niya itong lumuhod. Iyon pala ang ginagawa nila kapag nakagawa sila ng kasalanan. Sila naman talaga yung may kasalanan, Kuya Bono. Lumuhod nga siya at nakipagkamay sa amin. Humingi siya ng tawad kahit na napako ko ang puwet niya at napadugo ko pa ang ulo niya. Duman pa mga araw, Kuya Bono, hindi ko na itinuloy ang pag-aaral ko. 4th year na sana ako sa susunod na pasukan, kaya lang tumigil na ako sa pag-aaral. Namasada na lang ako ng tricycle. Malakas talaga ang kita noon sa pasada, Kuya Bono. Wala pa kasi mga service noon. Karamihan noon sa akin arkila, kaya nalibang na ako sa pamamasada. Hanggang sa isang araw ay may babaeng nag-utos sa akin na iloadan ko siya sa bayan. Biniro ko pa siya nga noon. Ano bang klaseng load? Tanong ko. Smart daw. Sabi ko, yung 9 months na load, ayaw mo ba? Ngumiti siya sa biro ko at yung ngiti niyang iyon ay umakit sa akin para magkasala. Oo, magkasala dahil may asawa na siya noon, Kuya Bono. Seaman ang mister niya at matagal na ito sa barko. Pero hindi raw sa kanya dumidiretso ang padala ng mister niya kundi sa biyanan niya. Hindi ko alam, Kuya Bono, sa tagal naming magka-text ay umabot sa puntong naging kami. Kapag pumupunta sa sabayan, ako lagi ang sinasakyan niya hanggang sa isang gabing lasing ako. Nakipag-inuman kasi ako noon sa pinsan at sa tito ko. Katapat ng bahay nila ang bahay ng tito ko. That time ay nag-text siya. Nasaan ka? Ito ang text niya. Nandito ako sa tapat ng bahay niyo. Lasing na nga ako eh. Reply ko naman. Hala, umuwi ka na. May biyahe ka pa bukas. Hindi na nga ako makapag-drive. Sagot ko naman. Napangiti na lang ako sa reply niyang, pumunta ka muna dito, magkape ka. Pumunta naman siyempre ako, Kuya Bono, kaya lang nung nasa loob na ako ng bahay nila, sabi ko, antok na ako. O sige, matulog ka muna at mamaya ka na umuwi. Humiga nga ako, Kuya Bono, kaya lang bigla niya akong hinalikan. At yon ang naging simula ng kwento kung paano nabinyagan si Manoy. Dumaan pa mga araw, Kuya Bono. Sa bahay na nila ako natutulog halos gabi-gabi. Nagtatanggal siya noon ng ilang blades ng jealousy window para makapasok ako sa bintana kasi that time ay kasama niya sa bahay ang biyanan at bayaw niya. Kapag tulog daw mga ito, iti-text niya na ako at syempre tuwing matutulog ako doon ay may nagaganap sa amin. Lumipas pa mga araw, nagpaalam siya para pumunta ng Maynila dahil uuwi na daw yung asawa niya. At yun, pumunta nga siya ng Maynila at doon na sila tumira. Noong isang taon na ang nakalipas, Kuya Bono, tinawagan ako ng pinsan ng papa ko. Kukunin daw niya ako para doon mamasada sa Novaliches at pumunta naman ako. Totoo nga na doble ang kita sa kinikita ko noon dito sa probinsya. Isa lang kasi ang sakayan at babaan doon, Kuya Bono. Inalok ba ako noon na mag-service ng mga bata hatid sundo sa eskwelahan. Lingguhan daw at pumayag naman ako.
Pati pagdi-deliver ng mineral water, sinungguban ko, Kuya Bono. Dahil doon ay nakakapagpadala na rin ako ng pera sa mama ko noon. Kaya lang nung makilala ko si Ann, naging magastos na ako. Madalang na ako nakapagpadala ng pera sa mama ko dahil puro kami outing noon ni Ann. Ilocana din si Ann, Kuya Bono. Tubong Claveria naman siya. At siya ay pinsan ng asawa ng tito ko na pinsan ng papa ko. Ang gulo, no? Ganito, yung papa ko may pinsan. Yung pinsan na yun ng tito ko ay may asawa. At yung asawa ng tito ko may pinsan at yun si Ann. Kaya lang kalaunan ay nag-abroad si Ann. 2 beses naman siyang nakapagpadala ng pera sa akin noon, pero pagkatapos noon ay wala na. Maging ang aming relasyon nawala na rin. Noon ay nag-decide na akong umuwi na lang dito sa Cagayan. Kaya lang tumawag naman yung bayaw ko na taga Novaliches. At tinanong ako kung gusto ko daw mag-alaga ng manok sa Bataan. Kukuha daw ako ng kasama ko. Naisipan ko namang tawagan ng tito ko na kapatid ng mama ko. Pumayag siyang makasama ako sa pag-aalaga ng manok dahil wala pa naman daw silang gawain sa bukid nila. Sa Bataan, mahirap na masaya pala ang mag-alaga ng manok. Doon noon lumobo ang katawan ko, Kuya Bono. Kapag kasi may namamatay na alaga, katay agad. Kapag kasi maliliit pa lang ang mga manok, Kuya Bono, hindi mo sila pwedeng tulugan kasi may mga sawa o daga na umaatake kasi gubat ang kinaroroonan ng manukan. Nakatatlong harvest din kami noon, Kuya Bono, hanggang sa tumawag sila sa bahay. Sinabi nila na magpa-flight na daw si Papa papuntang Saudi, kaya sabi ko sa mga kasama ko, uuwi na lang ako. Pero sabi nila, uuwi na rin daw sila. Kaya pagkahatid namin kay Papa sa airport, umuwi din kami ng Cagayan. Pasokan na noon, Kuya Bono, at pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko para makatapos ako ng high school. Noon, nakilala ko naman si Elsie. Medyo payat pa noon si Elsie, Kuya Bono, at kalaunan ay naging kami, kaya lang tumagal lang kami ng 5 months dahil mahigpit yung mga pinsan niyang nagpapaaral sa kanya. Yung isa ay kasama niya sa bahay na yon, si Kuya Manuel, at yung isa ay nasa Amerika. Kapalit kasi ng pagpapaaral kay Elsie ay ang pagtira at pagtatrabaho sa bahay ng pinsan niya. Noong time na yon ay bedridden ang pinsan niyang si Kuya Manuel. Noong sumapit ang JS prom ni na Elsie, ako ang naging escort niya, kaya lang nung matapos ang JS ay kinausap niya ako. Itigil na daw namin ang aming relasyon dahil may nagsusumbong sa pinsan niyang nasa Amerika. Patitigilin daw siya ng pag-aaral kapag pinagpatuloy pa niya ang pakikipagrelasyon sa akin. No choice, Kuya Bono, tinanggap ko na lang na hanggang doon na lang kami kahit na masakit sa akin. Dumaan pa mga araw, may opportunity na ulit ako sa Maynila. Tumawag yung company na in-applyan ko, total tapos na ako ng high school noon, kaya lumakas na ang loob ko na maghanap ng trabaho at pinalad naman akong matanggap kaagad sa factory ng Unilever Philippines. Naka-4 na beses naman akong nag-renew ng kontrata bago ako nagsawa. Halos wala din lang kasing naiipon dahil lahat doon ay binibili, ultimo tubig. Dahil doon ay umuwi na lang ulit ako ng Cagayan at namasada na lang ulit ng tricycle. Isang hindi pangkaraniwang araw ang maisakay ko si Elsie. Ngunit kung akala niya'y madudugtungan ang naudlot naming relasyon noon ay nagkakamali kayo dahil hindi siya nagpaligoy-ligoy sa kanyang kwentong may asawa at anak na siya.
Kwento pa niya, nung gabing matapos daw ang JS prom nila, tumakas daw siya sa bahay ni Kuya Manuel. Dumaan siya sa bintana at tinangka niyang habulin ako pero nakaalis na ako. Hindi na siya bumalik kina Kuya Manuel noon. Tumuloy na siya ng uuwi sa bahay nila at huminto na rin ng pag-aaral. Then, nung araw na lumuwas ako ng Maynila, hinabol daw nila ako ng pinsan kong si Tina na classmate niya. Sinabi daw ni Tina na papunta na ako ng Maynila kaya umarkila daw sila ng sasakyan papuntang bus terminal. Kaya lang ay hindi na raw nila ako naabutan. Kasunod doon ay nagtrabaho na raw siya sa hardware kung saan naman niya nakilala si Nino na kalaunan ay naging live-in partner niya. Nag-abroad si Nino, 6 years na noon sa Saudi pero hindi pa umuuwi. Duman pa mga araw Kuya Bono, isang araw habang namamasada ako ay may babaeng pumara sa akin sa tapat ng bahay ni na Kuya Manuel, yung nagpaaral noon kay Elsie. Nagulat ako dahil ang babaeng yon ay kamukhang-kamukha ni Elsie. Tinanong ko ang pangalan niya, ang sabi niya ay siya si LV at kapatid niya si Elsie. Mula noon Kuya Bono, lagi ko na siyang sinasakay kapag papasok siya sa eskwela. Ganon din sa pag-uwi. Gaya ni Elsie noon ay si Kuya Manuel din ang nagpapaaral noon kay LV. Araw-araw Kuya Bono, hatid sundo ko si LV. Hanggang sa naging malapit na kami sa isa't isa, naikwento ko na rin sa kanya ang namagitan sa amin noon ng kapatid niyang si Elsie. Hanggang sa isang hapon daw Kuya Bono, pinagalitan daw siya ni Kuya Manuel dahil may nakakita daw sa amin sa kubo sa dagat at nagsumbong kay Kuya Manuel kaya sinermonan siya. Sinabi ko noon kay LV na ayoko nang maulit ang nangyari sa amin ng ate niya na nagkahiwalay kami dahil sa takot nito kay Kuya Manuel. Tinanong ko si LV noon kung anong plano niya. Ang sagot niya, sa bagay nasasakal na din ako doon. Ang pangahas ko namang sagot ay, di kung gusto mo, magtanan na tayo. Sa ngayon Kuya Bono ay may 4 na kaming anak ni LV. Panganay si Rickle Faith, sumunod si Prince Ezekiel, pangatlo si Levi Andre at pang-4 ang bunso kong makulit na si John Lexus. Alam mo Kuya Bono, kaya John na J-A-N ang spelling ng pangalan ng aking bunso imbes na John na J-O-H-N ay dahil January siya isinilang ni LV, January 20. Mahirap ang buhay, Kuya Bono, puno ng challenges. Pero may pangarap ako sa pamilya ko. Lalo na para sa mga anak namin ni LB kaya patuloy akong inspirado sa bawat araw. Hanggang dito na lang Kuya Bono at sana'y nagustuhan niyo ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Eric. Eric, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig. So napansin nyo, kapag nag-skip, kulang-kulang ay hindi masyadong enjoy pakinggan. Pero yung buod ng kwento ay maayos naman. Maganda naman talaga yung mga kwento nyo. Hindi lang naisali talaga yung mga mahalagang bahagi. Kasi kung titingnan natin, itong kwento ni Kala kanina ay 1,970 words lamang.
7,000 ang kailangan natin sana. At samantalang yung kwento naman ito ni Eric, tingnan natin kung ilang words. Mas marami kay Eric. 2,401 words naman. Which is kulang pa rin kasi 7,000 nga kailangan natin. Well, anyway, Eric, maraming salamat at sana nga ay lahat ng pangarap mo para sa iyong pamilya ay matupad. They need it. Your family needs a better future na kailangan mong i-provide talaga. So, do your best. And again, thank you for sharing your story. At sa ating mga shoutout naman sa kwento ni Eric, as I promise, ay kukunin natin sa YouTube naman sa muling pag-upload ng kwento ni Zarima na nag-promise ng kanyang part 2. Pero yung kwento ni Wilden ay meron ng part 2 at kasalukuyan na pong ini-edit. Okay, Daislyn Bedanya ang nanguna sa YouTube at Michael Jane Ombrero, shoutout to you. Mahirap talaga mag-shoutout dito sa YouTube kasi yung pangalan. Boss Ames, shoutout to you, Boss Ames. And Elizabeth Lagunday, shoutout to you. John Paul Dumaliang ng Delphin Albano Isabela, shoutout to you. Minalin Naslangan, shoutout to you. Elmer Matimtim, pa-shout Kuya Bono, nagmayat istorya ni Wilden, yung listener, Elmer Matimtim, CJ Sayat, at Jimson Guzman, na nahawaan ko ng makinig. From Itchag, Isabela, shout sa inyo. Muy ng Baggaw, nasa Saudi Arabia, shoutout to you. Kriza Angel Chalina, shoutout to you. Superb naman ang ganda, waiting for part 2, Alma Bautista. Waiting for part 2, Brenda of Hong Kong. Brenda Ariola pala to. Sabi ko na nga ba, hindi nyo pa napakinggan ito eh. Buti ni-replay natin. And shoutout kay Bono from 7-Eleven, Quezon, Isabela. 7-Eleven. Okay. Rasky Vinasoy. Shoutout naman po Kuya Bono, listener here in Taiwan. Francis Giovanni Besa. Ang ganda ng kwento, sabi naman ni Joshua Madamba. And Sarabia Panega, salam Zarima, taga Mindanao din ako. Kwento din ako dito sa YT Accounting Kuya Bono. Keep Sarabia, oo, natatanda. Dalawa actually yung taga Mindanao na nasa abroad na natatandaan ko lagi. Si Sarabia at saka si Rahima. At meron pang isang taga Mindanao din, si Mohidin Tungkay, pero nandun lang yata siya sa Mindanao. Sila yung mga taga Mindanao na lagi kong napapansin dito sa ating YouTube channels. Maraming salamat sapagkat nakakarating tayo sa Mindanao. At syempre sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat sa pakikinig. At wala kayo actually ibang gagawin, mga kahugot na taga-malayo, kundi ang isipin din ang i-share ang inyong mga kwento. Dapat huwag kayong masatisfy na nakikinig lang kayo. Dapat maisip nyo ding ibahagi ang inyong mga kwento ng buhay dito sa ating mga YouTube channels. Okay? And Maria Mirinda, mashallah, tabarakala, Sister Zarima. Sana tama yung aking bigkas. And Jay Lanto, pasyado ko po na from Benguet. Madami po kaming silent listeners dito habang nasa farm. Wow! I always imagine working in a farm dyan sa Benguet. And yun nga pala si Wilden is from Benguet. Napakaganda rin ng kanyang part 2. Talagang hindi mo talaga mai-expect yung mga pangyayari sa buhay ko minsan eh. Which is a good thing kasi kapag alam mo yung mangyayari sa buhay mo, parang boring, di ba? So kung puno ng surprises at misteryo like Wilden said sa kanyang part 2, ay mas okay. Okay, so Esmerihi, assalamualaikum Kuya Bono, syukran po sa bago na namang papakinggan. Manny Paderan, shoutout to you. And Ana Marie Pineda, nakaka-update na rin sa Sarema about ko rin to Kuya Bono. Salamat Ana Marie. Thank you and take care always. Allahu Akbar, Masya Allah, sabi naman ni Chona Baniel. Catherine Napalia, shoutout Kuya Bono, waiting sa part 2. Salamat sa masarap pakinggan kahit narinig ko na dati. Ang ganda ng kwento. Thanks a lot, Kath. And Achilles Askio, shoutout to you. Shoutout po sa aking minamahal na si Joe Real.
And Family TV, thank you. Another story ko yung muna sa wakas meron na ipapakinggan. Shoutout from Santiago City, from Adele C. God bless you too. Pa-shoutout ko yung Bono here in Kuwait at sa mga anak ko, si Julio Sanchez Estrada. Thank you. Sana araw-araw may upload. Sana nga, para malaki ang kita. Kaya lang hindi kaya. And mula nga pala kay Vina Kafugawan yan. Vina Fugaban pala. Shoutout. So yan na muna mga kahugot. Mahirap talagang magbasa dito sa YouTube. And please pakatandaan kung magpapa-shoutout po kayo dito sa YouTube ay banggitin nyo yung buong pangalan nyo para hindi mahirap basahin. Okay? So maraming salamat ulit sa inyo Kala and Eric for your stories and mga kahugot din na naglaan ulit ng kanilang panahon at oras sa ating channel. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.